Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Los Angeles Lakers front office ay tila ba nagkakagulo na ngayon. Ilang linggo na lang nga bagong NBA draft at wala pa din silang head coach. At base nga sa mga reports ay mas gusto na nga daw ng mga coaches na tanggapin ang coaching vacancy sa Cleveland Cavaliers kaysa sa Los Angeles Lakers. In less than 2 weeks din ay nakakuha tayo ng mga report na ang priority number 1 ng Lakers ay si JJ Redick. Nung naging available naman si Dan Hurley ay biglang si Dan Hurley na ito. Nang umayaw ang coach ng UConn ay bumalik sila kay JJ Redick. At ngayon base sa latest report ay si James Borrego na ang kanilang number 1 option. May head coaching record nga ito na 148 wins and 183 losses. Ayon din kay Shams and The Athletic ay never naging si Dan Hurley ang number 1 option ng Lakers from the beginning at tila ba ginamit lang nito ang Lakers upang may pakita sa UConn na dapat ay taasan nila ang sahod niya upang manatili siya sa kanilang eskwelahan. Ayon kay Jovan Buha naman ng The Athletic ay walang matinong plan B ang Los Angeles Lakers base sa mga nakakausap niya sa loob at labas ng organization. Complete mess ngayon ang front office ng Lakers. Wala silang assistant coaches and head coach. Kung magpapatuloy na ganito ang takbo nila, hindi na nga nakakagulat kung lumipat ng team sa LeBron sa free agency. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Luka Doncic. Kahapon nga ay napag-usapan natin na sinabihan ni Luka ang mga official sa post-game interview na ayusin nila ang kanilang mga trabaho at buong game na ito nakikipagdiskusyon sa mga referees. Well, si Brian Windhorst ng ESPN ay prinangka nga si Luka live on national TV nang sabihin niya na matapos umano nito na mag-commit ng foul ay minura nito ang bench at sinabihan na mag-challenge as if kasalanan ito ng bench na gumawa siya ng terrible play. Kung gusto nga daw ni Luka na maging winner tulad ng Celtics ngayon ay kailangan niya gamitin ang finals na ito bilang isang learning experience. Hindi nga daw katanggap-tanggap ang kanyang defensive performance at tila ba isang butas nga daw ito sa court na patuloy na ine-expose ng Celtics. Lamang nga daw ang Celtics sa series na ito dahil patuloy na inaatake nito ang depensa ni Luka. Kinakausap na nga daw ito na tumigil na sa kakareklamo sa mga officials, ngunit wa-effect nga daw ito at sa ngayon ay nagiging dahilan na umano ito ng pagkakatalo ng kanilang team. Madami nga daw ginagawang tama si Luka at siya ang dahilan kung bakit sila nasa NBA Finals. Hindi nga daw katanggap-tanggap ang pinakita niyang performance at kailangan umano ni Doncic na malampasan ito. Subalit the fact na sinisi niya nga daw ang mga official sa post-game interview ay nagpapakita lamang ito na hindi pa siya nalalapit na malampasan ito. Posibleng sa summer nga daw ay may makausap o kumausap kay Luka tungkol dito dahil sa ngayon nga daw ay walang nakakapagsabi nito kay Doncic at hindi nga daw magkakampyon ang Dallas Mavericks kung ganito ang ugali ni Luka. Mabilis na nag-trending si Brian Windhorst nang sabihin niya ang constructive criticism na ito. Sa palagay niyo ba ay nagiging hater lamang si Windy o sinasabi na lang ang katotohanan na takot sabihin ng ibang mga analyst?